hindi maaninag ang dapat ay solid yellow line bago sumampa sa Rojas Boulevard Crossing EDSA flyover sa Pasay City. Ang kupas na linya pa naman ang dahilan ng paninita sa isang driver na sumubok dumaan sa lugar na anyay tila sadyang ginagawang trap. Ang pagtatalo, tinutukan ni Mark Salazar. Dahil notorious umano ang paninikit para sa improper lane changing bago umabot sa rampa ng Rojas Boulevard Crossing EDSA flyover sa Pasay City, sinubukan kagabi ng isang motorista na mag-change lane sa tamang paraang alam niya. Alright. So I'm gonna turn on my signals. At biglang ang lumitaw ang isang enforcer kaya napapreno siya. Mabuti't wala siyang kasunod. Sa uploaded video, mainit agad ang palitan ng motorista at enforcer na parehong may interpretasyon kung ano ang improper lane changing violation. Oh. Ay. Okay, unang-una kuya. Yung linya broken. Unang-una. Linya broken. Pangalawa. Nang signal ako. Pangatlo. Hindi swerving kasi walang kotse sa likod ko, sa kanan. Okay, ang pagkaka-broken na yun, kuya, solid broken lane. Oh. Yung broken lane sinasabi nyo, Saan yung solid? Humaba ang sitahan sa kalye dahil bumaba pa ng sasakyan ng motorista. O, Pasay City. Sabi daw nila may yellow lane dito. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? ayan, di ba? Oh, O, sige. O. oh, yan. Oh, di ba? Oh, sige. Away tayo. Oh. Ano? Ayan. Natapos silang walang tiket pero wala ring linaw kung sinong tama. Pinatama lang yung mali mo eh. Sino tama, mali ko? Mali din naman yung pag-enforce Sabi niya mo eh. sabi mo wala. Mali yung pag-enforce niya. Wala nga. Tinatama lang yung mali mo. Trap yung ginagawa niyo. Alam mo kuya. Hindi. Ano to? Ito. Kita mo to. Oh, sige. Binigay mo ba lisensya mo? Kita mo to. Kita Binigay mo ba to. lisensya mo? Oh, wala ka binigay. Kita mo to. Binalikan namin ang spot at hindi mo nga naman talaga mababanaag ang solid yellow lane kahit daytime. Siguro, i-advise na lang po muna natin yung mga enforcer natin na i-guide na lang properly yung mga motorista. And then kasi, pipilitin nating ma-resolve kagad yung lane markings na yun kasi talagang faded na naman talaga siya. Malaking parte ng investigasyon ang viral video pero kulang daw ito para masiguro ang violation. Kailangan din umanong makausap muna ang sangkot na traffic enforcer. Pero napansin sa video ang peligrosong paraan ng pag-flag down ng enforcer. Ina-advise naman sila sa mga gano'n na kailangan ingatan din nila yung sarili nila while performing their duties. Kaya lang po, syempre, siguro nagkaroon ng abrupt na pagkakamando dun sa traffic ng time na yon kasi biglang flag down eh, no? So, i-advise na lang din po sila para dyan. And siguro, i-suit nila yung visibility vest nila. Ilang kapwa traffic enforcer naman ang nagtanggol sa kanilang kabaro na nababash online kahit na sa tingin nila'y makatwira naman ang ginawang paghuli. Talagang bawal naman talaga yan eh. Bawal naman talaga eh kasi accident prone area yan eh. Dapat doon pa lang sa may sa may lagpas ng footbridge na yan, nag-change lane na sila. Eh naka-proper lane ka ng bakit ng ng flyover eh, bigla kang lalabas dyan. Kaganyan sir, disregarding traffic sign o disregarding lane marking, pwede rin obstruction kung naka-obstruct talaga. Nagtungo na nila sa Pasay Traffic and Parking Management Office o PTPMO ang motorista para magsumite ng formal na reklamo laban sa enforcer kanina. Re-resolbahin daw ito ng PTPMO. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng motoristang nagreklamo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan, inihayag ng kinatawan ng isang bangko na 176 million pesos ang ibinayad ng DPWH Mimaropa sa SunWest Incorporated para sa substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos sabihin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 3rd Division kung gaano ka-substandard ang ininspeksyon niyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ngayong araw, proseso naman ang pagbayad ng DPWH Mimaropa sa construction company na SunWest Inc. ang isinalang na salaysay ng prosekusyon.
Ang SunWest ay kumpanyang itinatag ni dating Congressman Zaldico na kasama sa kinasuhan ng malversation sa flood control project sa Nauhan. Kabilang sa nilalaman ng judicial affidavit ni Rodel Kaliwag, branch manager ng Land Bank, ang bank statement ng DPWH Mimaropa na sakop ang 5 progress billings o bayad sa SunWest. 289 million pesos ang project cost ng road dike sa bayan ng Nauhan. Lumabas sa testimonya ni Kaliwag na 176 million pesos ang kabuang halagang na ibayad sa SunWest. Para sa prosekusyon, ito ang testimonyang magpapakitang binayaran ng DPWH Mimaropa ang SunWest Inc. para sa isang substandard na proyekto. Tinutulan ng depensa ang pagsalang ng Land Bank Manager. Wala raw itong kakayahang isalaysay ang proseso dahil wala siyang partisipasyon sa paghahanda ng mga disbursement. Pero pinayagan ito ng mga mahistrado dahil bilang branch head, alam daw niya ang tamang proseso. Nasa yugto ang paglilitis sa bail hearing ng mga taga-DPWH Mimaropa. Si Ko at mga opisyal ng SunWest pinaghahanap pa rin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Itinuturing pa ring armed and dangerous ng DILG si Atong Ang. Kahit isinuko na ng nagpakilala niyang abogado ang ilang baril at balang nakarehistro kay Ang. Nawawala pa umano ang isang mataas na kalibre na baril ni Ang. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Isang M16, 3 pistol at isang revolver ang mga baril na isinuko ng nagpakilalang abogado ni Atong Ang na si Attorney Micaelo Jaime Reyes sa Mandaluyong Police Martes ng hapon. Kanina, dinala na ng Mandaluyong Police sa Firearms and Explosives ang mga nasabing baril. Matatanda ang January 16 nang i-revoke ng Firearms and Explosives Division ang lahat ng baril na nakarehistro sa pangalan ni Ang. Binawi rin ang kanyang permit to carry. Sa record ng Firearms and Explosives Office ng PNP, 6 na baril ang nakarehistro kay Atong Ang. Kabilang narito ang 2 na itinuturing ng mga high-powered firearm, pero 5 lang ang isinuko ng kanyang abogado sa mga otoridad. According sa abogado ni Atong Ang, lost yung isang M16, yung isang mahaba niya na baril. As in nawawala. October pa raw nung nakarang taon, nawawala ang nasabing high-powered firearm. Paano yun? Ang FPO will conduct naman ng investigation to check yung veracity ng report kung talaga nawawala yung baril. Does he have more? Personally, hindi ko masasabi yung kanya dahil yun naman yung records niya sa FPO. Si Ang ayon sa FEO ay Type 5 license holder. Ibig sabihin, pwede siyang magparehistro na ng higit pa sa 5 baril. Bukod sa mga pag-surrender sa mga baril, wala na raw silang ibang nakuha pang impormasyon tungkol sa number 1 most wanted ngayon sa bansa. Yun lang talaga ang purpose nila is to surrender yung firearms ni Atong Ang. Walang nabanggit sir kung walang nag-attempt kung nasaan si Atong? Wala, hindi naman. Hindi namin natanong sa kanila. So, concern namin is to receive yung mga firearms. Bagamat isinuko na ni Ang kanyang mga baril, itinuturing pa rin siya ni DILG Secretary John V. Cremulya na armed and dangerous. Bukod naman sa mga baril, isinuko rin daw ng kampo ni Ang ilang bala at magazine. Mga para sa 38, yung sa revolver niya yung bala. Walang bala ng M16? Wala. Patuloy naman daw na minumonitor ng Mandaluyong Police ang bahay ni Ang sa nasabing lungsod, kung saan 2 warrant of arrest ang kanilang naisilbi. Patuloy pa rin sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ang. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Daang-daang pamilya pa rin ang nananatili sa mga paaralang ginawang evacuation center dahil sa pag-alboroto ng Mayon. Sa bayan ng Malilipot, pinamamadali na ang pagtatayo ng tent city. At mula po sa Daraga, nakatutok live si Oscar Hoy. Oscar. Yes, Vicky, tama yan, no? Inaapura na ngayon ang pagtatayo ng tent city sa isang munisipalidad dito sa Albay. Mangyari, yung eskwelahan na nagsisilbing evacuation center, kailangan ng magamit ng mga estudyante. Nasa mahigit 400 pamilya o halos 1,500 na individual pa rin ang nananatili sa evacuation center sa San Jose Elementary School sa Malilipot, Albay. Binisita namin sila kanina
at nasa maayos naman silang kalagayan. Sapat naman daw ang supply ng pagkain at may umiintindi umano sa kanilang kalusugan. Yun nga lang, kakailanganin na raw ng mga estudyanteng magsisipagpasok ang eskwelahang tinitirahan nila sa kasalukuyan. May patakaran yung ating Department of Education na supposedly pag ginamit mo yung classrooms, it should not exceed sa 15 days. Kaya naman inaapura na ang pag-i-install ng tent city malapit sa naturang paaralan. Sa ngayon, umabot na sa 103 na tents ang naitatayo sa target nilang 131 tents. Ginawa lang yun ng ating buting mayor ng Malilipot para maibsan din yung kakulangan dun sa space dun sa loob ng evacuation center. Yun nga lang, pangamba ng ilan. Mainit po. Mainit po dyan. Kailangan pong doblehin yung bubong niya. Pag hindi yan dinoble, pag umulan po, mababasa din kami sa loob. But of course, priority pa rin yung evacuees natin in case na may masamang panahon, umulan o kung ano, pwede pa rin nila gagamitin yon. Base sa pinakahuling impormasyong nakuha sa PHIVOLCS, nananatiling na sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon na nagpapakita ng mataas na aktibidad. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ang pagbuga ng lava dome at lava flow, kasama ang panakanakang mahinang strombolian activity o pagsabog ng lava ng bulkan. Nakapagdala din ang mga seismologist ng 222 volcanic earthquakes, 317 rockfall events at 63 pyroclastic density currents o uson. Patuloy rin ang pamamaga ng bulkan, palatandaan ng paggalaw ng magma sa ilalim. Ang sulfur dioxide emission ay umaabot sa 1,281 tonelada bawat araw. Samantala, Vicky, pinapayuhan ang publiko na laging maging alerto at susunod sa mga abiso ng kinauukulan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Mga kapuso, update naman sa dalawang low-pressure area na minomonitor ng Pag-asa. Yung dating bagyong Ada, wala ng epekto sa bansa at hindi na inaasahang lalakas at mabubuo ulit bilang bagyo. Ayon sa Pag-asa, posibleng tuluyan na rin itong mag-dissipate o mawala. Ang isa pang LPA, mababa ang tsansang pumasok sa PAR at hindi rin nakikitang magiging bagyo. Northeast monsoon o hanging amihan ang pangunahing weather system na makaka-apekto sa bansa, kasabay ng posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Kumpara nitong mga nakaraang araw, mas malakas na ang bugso ng amihan. Hindi na lang yan sa Luzon kundi pati sa Visayas at Northern Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Quezon, Mindoro Provinces, pati sa ilang bahagi ng Negros Island at Northern Mindanao. Magpapatuloy yan sa hapon at may malalakas na ulan sa ilang lugar. Posible na rin ang ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Western Visayas at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan pero maging handa pa rin sakaling may biglaan o pabugso-bugsong ulan dahil sa amihan. Bukod sa lamig ng panahon at tsansa ng ulan, posible ring magdulot ng malalaking alon ang amihan. Kaya, delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat sa eastern seaboard ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 2 buwan nang nagtatago si Senator Bato de la Rosa at hindi pumapasok sa Senado. Kaya binabalak na ng isang dating senador na magsampa ng ethics complaint laban sa mambabatas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung hindi pa rin papasok si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, balak na raw siyang sampahan ng ethics complaint ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Mahigit 2 buwan nang nagtatago si De La Rosa, bunsod ng umanay warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng madugong war on drugs na kanyang pinamunuan noong siya'y PNP chief pa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bagaman hindi pumapasok sa mga pagdinig at sesyon, pumipirma pa rin siya sa mga dokumento, gaya ng binansagang minority report ukol sa katiwalian sa flood control projects. Sabi ni Senate Ethics Committee Chairman Senador J.V. Ejercito, kung sakaling ang maghain si Trillanes, ipipila pa ito sa mga naunang ethics complaint na nakabinbin sa komite. Hindi pa rin aniyan nabubuo ang Ethics Committee dahil nakabreak ang Senado.
Kahapon naman, nag-post sa social media si De La Rosa para sa pagdiriwang ng kanyang ika-64 na kaarawan. Aniya, buhay at nasa maayos na kalagayan siya at naghihintay na makamit ang hustisya. Kung sakaling may mga kaso laban sa kanya, maghihintay raw siya ng pagkakataon para harapin ang mga ito. Sa Facebook post ni De La Rosa, tila wala itong balak na magpahuli at magpalites sa International Court dahil mistulang pagbaliwala raw ito sa pakikipaglaban ng mga bayani at sundalo para sa ating kalayaan. Tinanong naman ni De La Rosa ang mga kritiko na bakit atat silang isuko ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Aabot na sa mahigit 600 mga aftershock ang naitala ng FIVOX mula sa magnitude 5.2 na lindol na tumama sa Sultan Kudarat nitong Martes. Kaya maraming residente ang lumikas at may ilang natulog pa sa tabing kalsada. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bit-bit ang banig, mga damit at iba pang gamit. Nagbiyahe pa ang pamilyang ito papunta sa isang evacuation center sa Sultan Kudarat kagabi. Nagutos ng paglilikas ang munisipyo dahil sa sunod-sunod na aftershocks matapos yumanig ang magnitude 5.2 na lindol sa nasabing bayan nitong Martes. May tumuloy sa isang paaralan sa barangay Limulan na ginawang evacuation center. Ang iba, nag-set up ng tent sa mga open spaces. May mga residente ang naglatag ng banig sa tabi ng kalsada, habang ang iba sa mga duyan at sasakyan natulog. Sa Datug Yabar Pilot School, halos siksikan ang sitwasyon ng mga nagpapahingang evacuees. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Kalamansig, nasa 8 coastal barangay sa bayan ang isinailalim sa preemptive evacuation. Inaalam pa ang kaubuang bilang ng mga pamilya na lumikas. Ayon sa munisipyo, ang hakbang ay para hindi maulit ang nangyari matapos ang magnitude 8.1 na lindol noong August 17, 1976 kung kailan marami ang namatay. Based on history sa 1976 earthquake, maraming namatay dahil we are unaware ating gabi yun na hindi natin napaghandaan. So ngayon, ang ginagawa natin, instead na hintayin yan, inalis namin yung mga tao na nakatira sa dalampasigan. So that, just in case na magkaroon man yan, walang casualty. Pero hindi naman nangyari ang pinangangambahan at wala ring babala ang FIVOX na posible ang tsunami. Sinasabi lang natin sa mga tao on the coastal barangays is kailangan maging alerto tayo. Wala pa naman kaming ini-isyong tsunami information kasi nga it's a 5.2 magnitude lang yung lindol. Gayunpaman, may mga pamilya ang bumabalik sa umaga at lumilikas papunta sa mga evacuation site tuwing gabi. Bukod sa Kalamansig, ilang pamilya mula sa mga coastal barangay sa bayan ng Lebak at Palimbang ang tumuloy rin sa mga evacuation site at agad na inasikaso ng Kapitolyo. Sa tala ng FIVOX, as of 12 noon ng January 22, umabot sa 633 ang recorded aftershocks at nasa 211 ang average event bawat araw. Alam naman natin, we have the trench na gumagalaw. So ito yung nagiging source natin ng lindol ngayon. So ngayon ang FIVOX ay nagbibigay ng impormasyon na is monitoring pa rin tayo. So what are happening? So nagkakaroon na tayo ng maraming events. Ayon sa FIVOX, ito ang dapat gawin kung may lindol. Be ready, duck, cover, and hold pag nasa loob ng structure as in usual. And then presence of mind, paglabas sa structure o sa kabahayan natin. And then kailangan natin na makinig sa local government. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok, 24 oras.